Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong kaganapan dyan sa Davao City. No? Siguro nabalitaan nyo na lahat ito. Magbibigay lang po tayo ng ating kaunting opinion at reaction. So bago po tayo magsimula, tayo po yung magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super chat, super stickers, and super thanks, at ganun din sa mga katuwang natin sa mga video premiere kung meron man. Okay, so hindi ko na po kayo babanggitin lahat. Alam nyo na po kung sino po kayo. No? May God bless us all. Special shout out lang natin ng ating mga OFWs, no? Keep safe po kayo at ganun din po, alam ko maulan sa ating bansa ngayon, ingat-ingat. Okay, at ipagdasal natin ang ating gobyerno, no? Lalong-lalo na po ang Pangulo. So dito po, balitang-balita po ito, mga kababayan, no? Dito na natin kukunin yung balita sa Newsline Philippines. Ito po, pasensya na kung medyo late, ano? 40 Davao City Police officers ordered relief. 40? Ang dami niyan. Ano ba yan? Mass cleansing na ba yan ng mga police dyan? Police officers ha? Dyan sa Davao City, yung pinamumunuan nito. O ayan. Ano ba ginawa nito? Bakit nangyaring ganyan? Ano na naman bang kalokohan ang ginawa nito? Bakit merong ganyan na merong pang 2 special forces, SAPE battalions arrived in Davao City. Battalions, 2, hindi isa. O yung mga magagaling po diyan sa mga militar o pulis, ano po ba yung batalyon? So ako po ginogel ko, ilan bang tao meron sa batalyon? Ang sabi po, between 400 to 1,200. O yung 1,200, 1,200. Between those numbers, makukonsider mong batalyon. So, 2 batalyon ito. Lagpas ito, siguro. Hindi naman sinabi dito kung ilan ito na tao sa 2 batalyon. Pero sabi, sa isang batalyon, between 400 to 1,200. Baka mahigit sa 1,200 yan. Correct nyo na lang po ako, no, doon sa mga nakakaalam dyan sa numero ng batalyon. Okay, bakit ba nagawa kasi ito? 40 na Davao City. Sa Davao City lang, ha? Police officers ordered relief. Inalis. Siguro nilipat sa mga ibang lugar, office to. Diba? Ito po, 40 police personnel including 7 station commanders were ordered relief from their post and reassigned. Reassign. Hindi naman talaga tinanggal sa pagiging police, ni-reassign lang to the Regional Personnel Holding Accounting Section of PRO 11 effective Friday, May 24. This move comes as Newsline received reports that 2 battalions of police from the Special Action Forces arrived at the regional office around 9:45 p.m. on the same night. Nako, talagang pinadala ng 2 batalyon. Pinaalis yung 40. Antindi nyo, mga sir or madam, no? Police Major Catherine De La Rey, the spokesperson of Province 11, was also relieved from her post. She was replaced by Police Colonel Jeric A. Pilosopo, a lawyer. In a special order number SORA 2024-1561 dated May 24 by the Command of Police Brigadier General Aligre Martinez, ito po yung mga na-relieve. Yan. Mga colonel, major, kapitan. Ang pinakamababa, kapitan. Pinakamataas si Police Colonel Ronald Lau. Elora. O, kay taas ng ranggo nun Lieutenant Colonel. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 official. Additionally, 29 police personnel who were reportedly involved in the deaths of 7 suspected drug pushers
were also ordered relief. So 29 plus 11, 40. Isama nyo na yung spokesperson. Si Police Major Catherine De La Rey. So 41. Paano nangyari yan? Kasi yun nga po iniimbestigahan nila. Yung 7 drug suspect na biglaang tumumba hours after magsalita nito ng pasensya ta. Ginaya kasi nito yung drug war ng kanyang walang kwentang ama. O ayan, pasensya ta. Sinong naapektuhan? Itong mga butihing pulis na ito, walang magagawa kundi sumunod sa utos ng kanilang mayor. Kasi bakit? Mamaya, may paliwanag si pasensya ta sa kanyang statement. Susunod itong mga to sa tinalaga niyang DCPO na siya ring nirelieve. No, naisama na po natin yan sa ating vlog. Si Banag ba yun? Si Banag. Yung tinalaga niyang DCPO, Davao City Police, no, na pinakamataas. O yan. Pati siya po na tanggal. Oh, ito pa, ang dami pang na-relieve dito, mga kababayan, no? Ito na nga, sila na nga ito. Yung order nito, police officer, yan. Malamang to, talagang i-relieve muna kayo kasi there are pending investigation para hindi nyo ma-impluwensyahan. Ang problema sa inyo si Kibuloy nga, hindi nyo mahanap. Anong klaseng mga pulis kayo dyan? Kaya may karapatan na i-relieve muna kayo. You are so incompetent on your job. Nasaan si Kibuloy? Where in Davao is Kibuloy? Ang balita nga daw dyan lumilipad-lipad lang yung chopper niya, dinadandaanan lang kayo buti nga sa inyo, no? Mga gunggong kayo, nararapat lang kayo, dapat nga tanggalin na rin yung mayor. Ang dami mga kababayan, ito pa kayo nang magbasa dyan The police were relieved from their posts as recommended by the Regional Internal Affairs Service. Internal Affairs Service ninyo nag-iimbestiga nga sila to avoid yung impluensya ninyo sa investigasyon. Mamaya, habang nasa pesto kayo, yung mga iniimbestigahan, tinitreat yung mga witnesses. Malamang dito, may magwi-whistleblower dyan. Sana, kung ano man pong kalalabasan nito, doon sa investigasyon sa drug war nito, ni pasensya ta, baka naman isama nyo na yan sa hearing ninyo, yung current hearing nila Representative Abante sa EGK ng tatay nito. Di ba? Tek na ito wala pala kayo Ayan, to pave the way for the investigation of the 7 suspected drug pushers killed in a bypass operation following. Ito pala, hindi pala Banag, Badang. Badang. Installation as the new DCPO director on March 22, 2022. Ayan. Diba? 2 officials told Newsline, all bypass operations were legitimate and what we submitted in our report was true and facts. We submitted the body camera video and the alternative recording device to prove that the operation was legitimate and we did not violate any human rights. Ano yung sabi ng isang official. The PNP should also summon the barangay leaders and the media representative who witnessed the operations to hear all the stories. Ayan po yung mga dahilan, no? Siyempre, they will defend themselves, no? Legit yun. Siyempre, malalaman natin after ng investigasyon. Yan. Kasi, pasensya ta. Di pasensya ta din kayo. Narelieve kayo. Sinong dapat nyong sisihin? Ayan. Wala namang magagawa yung mga pulis na yan, kundi obey first before complain, di ba? Tama po ba? Yung sabi ng mga nasa men in uniform, obey first before you complain. Ayan. Ngayon, siyempre, apektado sila dahil they just obeyed the order. Saan na kayo mag-complain? Ayun, doon kayo mag-complain sa IAS, no? Internal Affairs ninyo. For the meantime, lipat muna kayo.
maganda, ilipat nyo yan dun sa mga magugulong lugar, no? Para makita natin yung kanilang pagiging maisog. Imbestigahan nyo rin ito. Oh, ito sabi pa dito. Cleansing or political vendetta. Ayun na naman tayo. Meron na namang insinuation, no? Nagtatanong. Cleansing ba? Para maayos yan? Ma-eliminate ang human rights violation or political vendetta? Ayun. Kasi nga po, alam nyo naman, itong mga Duterte ay panay ngaw-ngaw kay Pangulong Bongbong. Baka daw balik yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Sa akin, sabi nga nila, call a spade a spade. Ano ba talagang gusto? Ang gusto natin ay patunayan na hindi EJK ang nangyari doon sa 7 o ilang pang numero na bumulagta dahil sa pasensya ta nito. Ito ang culprit eh. Kumbaga, dinidefine niya ang human rights. Duterte ako eh. Ganun ako eh. O di therefore, human rights violator ka. Di po ba? Tama, mali. Hindi nyo muna isa lang alang. Hulihin ninyo. Di ba? Ngayon magkakaalaman. Kung pumutok sila, sila ang naunang pumutok, then so be it. Pero kung napatunayan kayo pala, may kalalagyan kayo. Di ba? Hindi naman pwede yung lagi na lang kayo ang tama. Isa lang alang yun naman ang buhay ng kapwa nyo Pilipino. Holistic. Di ba ang Pangulo, sabi niya, ang drug war ng Pangulo ay holistic. Hulihin, kasuhan, ikulong, i-rehab, ibalik sa society kung pwedeng ma-rehab. Maging contributing factor sila. Mapagbago. O di wala kayong nasayang na buhay. Di ba? Kayo ang ano sa inyo eh. Parang yung buhay ng tao is always in the barrel of a loaded gun. Di ba? Eto mga kababayan, ano ang sinabi ni Pasensya ta? Nagbigay siya ng official statement dyan on the recent removal of police personnel in Davao City. Kinukundin niya yung pagre-relieve daw sa 35 personnel including 6 station commanders and city director na si Badang. No? Kinakailangan po eh. Bakit may kukundin Kung transparent ka, may accountability sila, then so be it. Let the due process, no, tumuloy. Bakit nyo haharangan yung pag-iimbestiga ng internal affairs? Di ba? Gina-justify niya yung action nila. Para daw magkaroon ng peace and security sa lugar nila. Ang daming ang balita dyan na mga crimes, kaguluhan sa Davao City. Di ba? So, ano to? Parang tatay niya lang. Like father, like son. Ganun lang. I have to be dictator. I have to be atrocity ba? Authoritarian. No? Let the due process, takes its course. Bayaan yung matapos yung investigation without you or your police officers interfering or yung intimidation, no? Dun sa mga iimbestigahan. Kung wala naman edi ayos. Maniniwala kami na successful ang sinasabi mong pasensya ta. Okay? So yan lang po mga kababayan, di natin nahabaan ito. Kasi kinukondinan niya lang naman eh. Yung pagre-relieve dun sa mga almost 40 na police officers kung kasama yung DCPO niya, yung bagong talaga niyang DCPO na si Badang. At isisisi na naman ito kay Pangulong Bongbong Marcos kasi political vendetta. Kayo nagsimula niyan eh. Kayo lang naman ang sisi ng sisi sa gobyerno, lahat ng katarantaduhan ninyo, kabalbalan ninyo, kung ano man ang mangyari sa inyong di maganda, isisisi nyo sa Pangulong Bongbong Marcos, kay Speaker, or kay Lam. Ganun lang. Diba? Wala na kayong ibang mapagtuunan ng pansin, no? Feeling nyo kasi kayo ang perpekto eh. Na kayo ang pinakamahusay, na kayo lang. Di sana pala kung kayo ang napakahusay, di umunlad sana ang Pilipinas. Wala tayong problema sa West Philippine Sea. Wala na ang krimen. Wala nang insurgent. Wala nang droga.
Ano nangyari? Di ba? Mga kababayan, kung sila lang palang magaling, si Digong lang ang magaling. Di ba? We will be living in a perfect world. Di ba? Ang bilis ng internet natin. Masagana ang mga mangingisda natin naglalayag sa ating West Philippine Sea. Di ba? Ang mga kabataan natin nagsisipag-aral. Hindi naloloko sa bawal na gamot, sa kaguluhan, sa rambol. Walang teen pregnancy. O di ba? Walang mga kabataang lulong sa droga. That is the perfect world. Hindi. Hindi nyo naman natapos ang droga. Hindi naman natapos ang insurgency. Di ba? Maybe sa Davao lang. Tinakot nyo eh. Di ba? Bala sa balay. Ganon eh. Utas sa utas. Ganon. Ganon ang pamamaraan ninyo. Uubusin nyo ang Pilipino. Ha? Bakit? Mga psychopath ba kayo? Ngayon nga. Gusto nyong bumalik sa power. Para what? Para ipagpatuloy ng mga gago ninyong kakamping Chekwa ang pamamayagpag sa bansa? O ang economic advisor ni Digong, drug lords pala? Yung Parmale, yung PSDBM, ha? Yung Ditto, lahat po inchiki. Lahat inchik. Pugos. Mga Manchurian candidate spies na italaga ng Chekwa sa West Philippine Sea. Binaboy ang Scarborough, ninanakaw ang mga giant clams. Ginurgur ang coral reefs. Tapos kayo, tuwang-tuwa kayo, nagtatanong kayo, bakit Chekwa lang ang kinakastigo? May mga ibang bayan naman dyan. Vietnamese, ang daming mangingisda. Tanungin yung mga Vietnamese, sinasalaula ba nila ang ating West Philippine Sea? Nakikibahagi lang sila ng mga isda. Sinishare natin, sana ganun, at hindi nila inaangkin. Ha? Ang China, pinagbabawalan tayo, hindi naman kanila. Kumbaga, lupa mo, naging illegal settlers sila, ayaw na nilang umalis. Inangkin na. So, paano hindi ka magagalit? Paano mo disisabing mga PI na Chekwa? Di ba? Tapos susupilin yung karapatan mo ng isang social media. Dahil lang nakakita ng salitang Chekwa, yung Facebook na yan, pisti. No? Hateful daw yung salitang Chekwa. O di putang ina, Chekwa talaga kayo. Di ba? O ngayon, babalik, gusto nilang ibalik ito na tinatarget ang Davao City. Kayo ang gumawa ng kalokohan ninyo eh. Yung mga pamilya ng biktimang 7 o yung iba pang hindi na ibabalita na tinatago ninyo, prior daw nga po dyan na sinabi niyang pasensya ta, yung binigay niya yung drug war niya. May mga bumulagta na hindi lang binabalita. O, baka hindi lang 7 yan. Paano po yung hustisya doon sa pamilya at sa biktima? Ano? Tatapalan na lang. Pipiringan na lang, ganon? O, kaya dapat lang imbestigahan kayo. Kaya ito, ang pakana ng kahinatnan nyo ngayon. Ito ang sisihin ninyo. Ang galing eh. Perfecto, di ba? Perfect. Just like his father. Perfect. Nagdagan nyo na lang ng I am imperfect. Pero sa tingin nila at ng mga followers nila, they are perfect. Hindi nila alam yung perfect nila, imperfect. Tinatago lang nila yung I am sa simula. Kasi nga, I'm perfect. Mali pala ang pagkakabigkas. Imperfect pala yun. Di ba? Tingnan ninyo, sasabihin ni Digong, I'm. O, di ba? O, dagdagan mo lang. I'm perfect. Hindi, mali ang pagkakabigkas. Imperfect. Diba, Ilora? O, kayo po, ano pong masasabi ninyo? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.